Mga ka-Republic, malaking adjustment ang gagawin ni Ginebra coach Tim Cone ngayong Game 3. Sesentro ang mga adjustment na ito sa length and switch defense na ibinato ng Tok and Tex kay RJ Abarientos sa Game 2 na naging daan upang maitabla ng TNT ang Best of 7 Championship Series. Asahan ang mas malagkit na depensa ng Gene Kings matapos sabihin ni Justin Brownlee na sa Game 2 ay naglaro raw silang walang sense of urgency. Kaya dito sa Game 3, asahan ang giting at gigil na rest back ng mga mag-aalak. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, natambakan ng maaga sa Game 2 ang Ginebra. Tama ang sinabi ni Justin Brownlee pagkatapos ng laban. Naglaro ang Gene Kings na wala o kulang sa sense of urgency. Sa unang quarters pa lang, parang lasing sa pansitan ang kanilang kupunan. Mabigat ang mga paa sa pag-close out, dahilan kaya uminit ng husto ang kamay ni Calvin Oftana na pumutok ng 31 big points. At dahil kulang sa agarang sipa sa simula, nakabuelo na ang Tok and Tex. Buong larong naghahabol ang Ginebra at sa fourth quarter, ginamit ni na Scottie Thompson, RJ Abarientos at Justin Brownlee ang natitirang lakas at maitakbo ang Neverside Spirit para mailapit ang score sa 4 na puntos. Pero sa duloy na ubusan na rin ang lakas ang Gene Kings na itabla ng TNT ang final series. Sa Game 2, tumatak sa isip ng marami ang length at switch defense na ginamit ng Tok and Tex para i-neutralize si RJ Abarientos. Naging successful ito para sa tropa ni Chot Reyes. At hindi pwedeng hayaan ni Coach Tim Cone na mangyari ulit ito sa Game 3. Kapag ang big man ng TNT ay muling humarang kay RJ, kailangang makatakas agad si Japet Aguilar patungo sa ring. At dahil nasa labas ang isang malaki ng Tok and Tex, maiiwang bakante ang ilalim. Kung pipilitin pa rin ng TNT na umibabaw at lumabas ng malayo para habulin si Abarientos sa 3-point line, luluwag ang buong shaded area na magiging expressway ni na Scottie Thompson at Justin Brownlee. Kapag sumaklolo si McCullough, maiiwang libre si Japet Aguilar. Kung mag-stay naman si Sima kay Japet, malinis na layup ang makukuha ng Gene Kings. Ang mga binanggit nating ito ay mga posibilidad lang sa mga adjustment na gagawin ni Tim Cone. Pero ang pag-neutralize kay RJ Abarientos ay isa lang sa mga salik o factor kung paano nakuha ng TNT ang Game 2. Ang isa pang nagpahirap sa Ginebra ay ang matangkad na import ng tropang 5G. Ginamit ni McCullough ang kanyang size para sagasaan ang frontline ng Gene Kings. Nahigop ng magnet ni Simak ang depensa ng Ginebra to the extent na nag-overhelp sila para sakluluhan si Troy Rosario o kaya ay si Japet Aguilar. Pero dahil masyadong paglubog ng depensa nila ay naiwang bukas ang perimeter. Kaya maraming libreng tira sina Calvin Oftana, Jordan Heading at RR Pugoy. Ang mga ganitong defensive lapses ay dapat maiwasan ng Gene Kings dito sa Game 3. Easier said than done, ika nga. Pero sabi pa rin ng mga eksperto, dapat gamitin ng Ginebra ang single coverage with late help o yung tinatawag na stand and recover. Kailangan panindigan ni na Japet Aguilar at Isaac Go ang man-to-man kay Simak at pilitin itong pumunta sa kanyang kanan. Kahit right-handed si McCullough, ay mas komportable ito kapag nakakaikot na pakaliwa. Kailangang alisturin ng mga Ginebra guards kapag nag-kick out pass ang TNT import, lalo na kung nasa 3-point or 4-point line at nag-aabang sina Oftana at Pugoy. Gang rebounding, ito ang isang kakailanganin ng Ginebra sa Game 2. Hindi dapat maulit ang 16 rebounds ni McCullough. Dapat nila itong mabox out. Muli, easier said than done. Napakahirap gawin yan. 6'9" si Simak at very athletic. Pero kung magiging disiplinado ang Ginebra sa pag-box out, posible naman yan. Isa pa sa hinihiling ng mga Ginebra fans, sana raw ay mapahaba ni Coach Tim Cone ang player rotation. 8 o 9 na player lang ang karaniwang ginagamit ng Ginebra coach, lalo na sa isang krusyal na series.
Ayaw sumugal ni CTC sa isang player na di alam ang eksaktong gagawin sa loob ng kanyang triangle offense. Magriresulta kasi ng turnover ang miscommunication at sa isang krusyal na laro sa isang championship series, life and death ang kahulugan ng mga pagkakamali. Pero prone din naman sa turnover ang mga player na pagod na. Sa Game 2, kitang-kita natin na pagod na ang starting unit ng Ginebra sa dulo ng laban. Kaya hiling ng mga fans, bahagyang pahabain ni Tim Cone ang player rotation. More minutes daw sana kina Isaac Go, Jeremiah Gray at isama na rin ang rookie si Jan Abis. Kasama sina Norbert Torres at Ralph Ko, makapagbibigay ang mga ito ng quality minutes para makapagpahinga naman ang starting unit ng Ginebra. Kung may sapat na hangin sina Justin Brownlee, Scottie Thompson at RJ Abarrientos hanggang sa dulo ng fourth quarter, malaki ang pag-asa ng Gin Kings na mapitas ang 2-1 lead. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Borlagatan Donald, na nasa Singapore. Ingat ka lagi dyan. At sa iyo rin, shoutout Frederick 23TV. Shoutout sa iyo at sa iyo rin, Remedios Mansinido. Shoutout sa iyo, Nestor Almodal. Sa iyo rin, Norman Flores, na laging nariyan. Salamat, Idol. At sa iyo rin, Rodante Sabida. Bawi tayo ngayong Game 3. At sa iyo rin, Nora Manso. Yes, mas mabilis kapag maliliit ang lineup. At sa iyo rin, Cecilia Gibara na nasa Israel. Shout out sa iyo dyan, Idol. At sa iyo rin, shout out Merson Kabadi Vlog na nasa Oman. Nagpapayaman ng kababayan ko. At sa iyo rin, Jigs Garrido. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sport. May